Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na po sa bawat purihin ng Diyos sa umagang ito. Ayan, Brother Joseph Trinidad, good morning. Sa Charity, good morning po. Sa umagang ito, kapatid, Sabado ng umaga po. Ayan, August 31. Malapit na po ang Vermont, no? Bukas, Vermont na. Sister Lolita, and good morning, Sister Ayon. Ate Sheikh, good morning. Yan, good morning na po sa lahat, mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa, awitan po natin ang Panginoon. Because God is good. He deserves our praises. Hallelujah. Lord, we praise you today, Lord God. Be magnified, be glorified, O Lord. Hallelujah. We worship you. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on many mortal men. You are not a God who's need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God who's need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Yes, Lord. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are only God whose power none can comprehend. You are only God whose name praise will never be. You are only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. Yes, O Lord. You are God alone from before time began. You are on your throne. Yes, Lord, you are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, O Lord, you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, O Lord, you're unshakable, unstoppable, unshakable. That's what you are. You are God alone from before time began. Yes, thank you, Lord. You are on your throne. You still Lord in your throne. You are God alone. Right now, in the good time and bad.
still on your throne, Lord Jesus. You're worthy. You're worthy to be praised today. There is none like you, Jesus, O God. Dapat po kayong tumanggap ng papuri, Panginoon. Because you alone are God. You alone are Jesus. Jesus, the Son of God. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa umagang kay ganda. Salamat din po sa pagkising sa amin, Panginoon. Gaya ng sinabi, ang pagtulog namin, desisyon namin, ngunit ang pagkising namin ay desisyon po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord God, for the life. Patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, nais po namin, O Lord, na pagkatiwala ang aming bandal na gawain, Lord, ang daily vibrant word, ang daily devotion sa umagang ito, Lord God. Kung po maghari ka po manguna, hayaan mo, Lord, na marami pong mga tao makarinig, maabot ng ganitong platform, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat for the power of your word today. Kung maghari, O Diyos, Holy Spirit, O Lord, ka po manguna. Sinasaway ko po ang mga plano't gawa ng kaaway. Maghari po kayo, Panginoon, sa aming buhay. Father, salamat. All the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Yan, amen. Amen, mga kapatid. Good morning na po sa bawat isa. Yan, Pastor Ani, good morning. Pastor Jard, good morning. Yan. Okay po, mga kapatid, marami pong salamat sa ating pong Panginoon, sa ating pong inawit. So ngayong umaga po ating pong ipagpapatuloy yung ating pong tinatalakay sa libro po ni Pastor Quarin, yung Purpose Driven Church. Part 3 na po tayo. At yung ating pong title, mga kapatid, is Reaching Out to Your Community. Pag-abot sa iyong komunidad. Ito po yung 5 level of commitment natin na tinalakay dati, no? Kaya ang tanong dito, sabi niya, who is your target? Sino ba yung iyong mga target o kaya prospect, no? Kaya sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 24, sabi niya, He answered, I was commissioned by God and sent only to the lost sheep of the house of Israel, no? Napakalinaw, inimpasis po siya rito na siya po ay sinugo, no, ng ating Ama para po sa mga naliligaw o naligaw na kaluluwa, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul, sabi niya, I have been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews. Sa Galatians chapter 2 verse 7. Kaya nga ang tanong dito, who is your target? Kaya nga ang ating pong discipleship program, strategic po yan. Hindi yan basta-basta, no? Yan po ay pinagplaplanuhan, pinag-pray, diba? Para maging effective tayo sa pag-win ng kaluluwa. Tanda natin, meron po tayong target, tinatarget po dito, mga kapatid. Kailangan bullseye yung ating tinatarget dito. Kaya nga, we need a community. Diba? Kung ikaw lamang mag-isa, hindi magiging effective, no? Diba? Hindi magiging effective yung plano mo kasi ikaw lang mag-isa. Kailangan natin ng community at the same time, maraming mga manggagawa. Sabi nga po dito, bringing people to Christ is too important a task for us to have a such casual attitude toward it. Kailangan muna maayos yung iyong attitude, no? Kasi pag hindi siya incline or align doon sa purpose, maaaring hindi tayo maging effective sa pag-winning ng kaluluwa, no? Kaya ang ating pong goal dito is winning soul, mga kapatid. To win soul. Yan. No single church can possibly reach everyone. Kaya ang tendency kapag ikaw lang mag-isa, mapapagod po tayo. At the same time, di give up tayo. Kasi nga, tayo lang mag-isa. It takes all kinds of churches to, sabi niya, to reach all kinds of people. Wala tayong pinipili, no? Kaya nga yung ating pong natalakay previously, yung mga unchurched, yung mga lost soul, yun yung po ang tinatarget po natin. Kaya napakalaga yung
Ang pagdadala ng mga tao ay Kristo ay importanteng gawain para magkaroon tayo ng kaswal na saloobin dito at walang iisang simbahan na posible makaabot sa lahat. Kailangan together we can accomplish what no single congregation. Kapag marami pong mga leaders, marami pong mga workers, marami pong mga taong committed na abutin yung mga kaluluwa, mas maganda. Kasi mas marami tayong marireach out, mga kapatid. There are different variety of people, di ba? Iba-iba, interest, preferences, and background, and personalities. Kaya sabi niya, to reach all of these people for Christ will require variety of style of evangelism. Kaya nga strategic yung ginagawa natin. Hindi basta-basta sinisend natin. Di ba? Meron tayong mga pag-aaral, meron tayong mga seminars, meron tayong mga equipping. Di ba? Kasi nga yung paghayo natin, no? Yung pag-i-evangelize natin, hindi po siya madaling gawin. Di ba? May kakibat po siyang responsibilidad. It takes time, it takes effort, no? Kaya kailangan handa tayo. Kasi nga, sabi nga ng Biblia, the harvest is plentiful. Handa na, hinug na yung bunga. Kaya ang problema, kukunti yung kamanggagawa. Kaya tuloy, mabagal yung penetration rate, no? Kaya minsan nauunahan tayo ng ibang mga kulto. Kasi hindi tayo strategic, mga kapatid. The message must stay the same. Kung ano po yung sinimula ng ating Panginoong Hesus, siya po ay bumuo ng 12 disciples para mayroon po siyang makatulong o makaagapay. Di ba? Kasi kung siya lang mag-isa, matagalan. Ganon din po, the same with us, mga kapatid. Ang church, ganon din ang ginagawa. Kasi kung lahat gawain ng pastor, mga kapatid, pastor yung magpapakanta, pastor yung magluluto, pastor yung magtuturo, pastor yung mag-i-evangelize, baka dumating ang panahon na talagang mababurn out siya kasi lahat sa kanya. Kaya we need a variety or style of evangelism. Marami dapat tayong mga members, marami dapat tayong mga leaders na willing sila. Meron silang heart for the lost soul. Diba? Na wala tayong palalagpasin. Pag lumabas tayo ng ating bahay, wala tayong papalagpasin ng mga tao, regardless kung ano man ang kanilang katatayuan. Kasi mahal natin sila. Ang ating Panginoon Jesus, ganoon din ang ginawa niya. Even yung mga taong outcast sa lipunan, mga kitungin, mga sakit, may mga sakit, no? Hindi niya pinalampas. Kasi lahat ng tao, gusto ng Diyos maligtas. Gusto ng Diyos lahat ng tao walang mapunta doon sa impyerno. Never criticize any method that God is blessing. Di ba, mga kapatid? Meron tayong mga kanya-kanyang strategy. No? As long as in line doon sa tawag ng Panginoon, wala pong masama doon. For your church to be most effective in evangelism, you must decide on a target. Specific tayong target, mga kapatid. Discover what types of people live in your area. Decide which of those groups your church is best equipped to reach, and then discover which style of evangelism best match your target. Di ba, mga kapatid? Kaya nagkakaroon tayo ng investigation muna, di ba? Nag-pray natin. While your church may never be able to reach everyone, it is especially suited to reaching certain types of people. Hindi naman talaga madali eh. Andiyan na yung, di ba? Pagsasarahan ka ng pinto, pagtataguan ka, imamak ka, pagtatawanan ka, di ba? But knowing who you are trying to reach makes evangelism much easier. Ang mahalaga rito ay nag-involve ka na doon sa programa ng Diyos. Di ba? Sa evangelism. Kaya nga ito yung yung evangelism kasi ito yung parang ang tingin ng marami napakahirap gawin. Kaya kukunti ang nag-i-involve dito. Pero pag-uusapan po ang music ministry na napakadami po yan. Kapatid.
Kaya sabi dito, defining our evangelistic target has been the second most important factor behind the church growth. Kaya kung walang mag-i-evangelize, walang nag-house-to-house evangelism, or walang mga light group o cell group, hindi po lalago, hindi po dadami ang isang congregation. Kaya nga pinapalakas natin yung mga lighthouses natin. Di ba? Mas maraming mga tahanan na nabubuksan sa gawain ng Panginoon. Mas madali ang rapid church growth. Di ba? Kaya after figuring out who our church was best capable of reaching for Jesus Christ, we intentionally went after those people. After natin pinag-pray, di ba? Yung tahanan, nag-pray yung lugar, and kailangan i-penetrate na natin. Kasi yun ang target natin eh. When we plan an evangelistic effort, we always have a specific target in mind. The Bible is very clear, di ba? Determines our message, but our target determines when, where, and how we communicate it. Ito ay tumutukoy ng ating mensahe. Ngunit tinutukoy ng target natin kung kailan, saan, at paano natin ito ipinapahayag. Ang tanong, handa ka bang mag-engage doon sa pinagagawa ng ating pong Panginoon? Kaya nga napapansin natin, yung maliliit na churches, minsan lumalago siya because sabi niya, small churches became more effective when they specialize in what they do best. Evangelism. Diba? Reaching out to the community. Diba? Involving in the discipleship program. When we focus only one target, ano ba itong yung mga target natin na ito? Yung mga unchurched, yung mga young couples, diba? Yung mga out of school youth, diba? We focus on them because they were the largest group in your area. Kaya minsan, minsan tatanong-tanong tayo, ano ba yung kultura dito, di ba? How do you define your target? Targeting for evangelism begins with finding out all you can about your community. Kailangan, minsan huwag na tayong lumayo, dyan lang sa ating community, marami na dyan. Diyan lang sa ating subdivision, napakadami ng mga kaluluwa dyan na kailangan lang tayo na mag-engage. Your church need to define its target in 4 specific ways. Yung 4 na mga strategic o specific ways, ito po yung geographically, demographically, culturally, and spiritually. Diba? Ito po yung 4 na natin tatalakayin. Kaya ang tanong dito, how do you define your target? First, define your target geographically. Jesus had a plan to evangelize the world. Di ba? Hindi lang naman isang lugar. Sabi niya, the world. Kaya sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ito po yung 4 na specific target na sinabi po ng Acts chapter 1 verse 8. Yung Jerusalem, yung Judea, yung Samaria, and to the ends of the earth. Minsan, doon tayo napupunta sa to the ends of the earth. Meron tayong Jerusalem dapat. Ano ba yung Jerusalem natin? Yung family natin. Diba? Yung Judea, maaari yung kapitbahay natin. Yung Samaria, maaari yung katrabaho natin. Huwag natin laktawan. Diba? He identified the 4 geographic targets for the disciples. The message was taken first to the Jews in Jerusalem, then to Judea, then to Samaria, and eventually it spread across Europe. Diba, mga kapatid? Strategic yung ginagawa dapat natin. Dapat wala tayong mamiss. No? Huwag tayo dapat mamili
Yun po yung define your target geographically. Yung number 2, define your target demographically. Not only do you need to find out how many people live in your area, you need to know what type of people live there. Di ba? Kailangan alamin mo din kung ano ang mga kultura, yung mga tao nakatira dyan. You need to discover about the people living in that community and to reach out. Kaya nga, flexible dapat tayo. Di ba? Kasi mapupunta kami dyan sa, bundok. No? Ano ba itong mga uri ng mga tao nandoon? Young adult. A more effective ways to witness to young adult would be to show how we were made to have fellowship with God. Yung mga young adult gusto niyang makipag-fellowship. Di ba? Gusto niyang marinig, pag-usapan yung biblical perspective, spirituality, conscious yan. Lalo na, kapag tumanda ka na, sa pagtanda mo, hindi naging makabuluhan yung buhay mo. Di ba? Kaya kapag nakipag-fellowship ka sa mga young adult, interested yan pag pinag-usapan ang spirituality. They interested in being prepared for eternity because they know their time on earth may be up at any moment. And siya nakakalungkot eh. Di ba? Namatay na yung tao, di mo lang nakarinig ng good news, ng gospel. Hinayaan na lang na hindi siya makarinig ng gospel. Ano pa yung mga strategic natin na mga tao? Yung mga married couples have different interests than single adults. It is important to know the perspective to those who are seeking to win to Christ. Di ba? Lalo na yung mga bagong mga mag-asawa. Kailangan inaabot natin sila. If you are serious about having your church make an impact, become an expert on your community. Diba? Kailangan inaabot mo yung community. We should know more about their communities than anyone else. Make a demographic study first before you move forward. Strategic po yun, mga kapatid. Yung ginagawa natin. Kasi dapat wala tayong mamiss o masayang na kaluluwa. Di ba? Na mapahamak o mapunta sa iba, mga kulto. Dapat inaagapan natin sila. No? Sabi nga, I remember yung preaching ni Pastor Perseus, gusto natin na mapuno yung langit. Di ba? Masaturate yung langit ng mga kaluluwa. Yun po yung purpose o goal natin. Kaya dapat meron tayong specific na tinatarget, mga kapatid. Di ba? Reaching out to your community. And number 3, define your target culturally. Understanding the culture of your community is even more important. Within your community, there are most likely many subcultures or subgroups. To reach each of these groups, you need to discover how they think, what are their interests. Kailangan makisalamuha ka sa kanila para malaman mo yung kanilang mga bagay-bagay. What they do value, di ba? The more you know about these people, the easier it will be to reach them. Totoo naman talaga eh. Hindi basta-basta. Kailangan ka muna makipag-mingle, makipag-fellowship, para bagang tipo na liligawan mo sila. Kasi sa umpisa, di ka naman kilala eh. Kaya very strategic tayo sa pagganito, mga kapatid. Eh, yung iba, naging hindi epektibo yung kanilang strategy kasi minsan, hindi sila prepared. Kaya sabi, one of the major barriers to church growth is people blindness. Ang isa daw sa mga pangunahing hadlang sa paglago ng simbahan ay pagkabulag ng mga tao. Dilat nga yung kanilang mata, pero bulag yung kanilang espiritual.
Diba? Kasi, ito yung ating nakagisnan eh. Religion eh. Yung dinadivert natin to a relationship. Diba? Hindi lang religion. Kailangan mayroon kang relationship to Jesus. Kasi ang religion, hindi ka naman yan madala sa langit. Pero pag mayroon kang relationship kay Jesus, iyon ang pasaporte mo papuntang langit. Di ba? Kaya nga, kapag si Jesus nasa iyo na, mga kapatid, hindi mo na kailangan ng padrino sa langit. Yun po yun, mga kapatid. The best way to find out the culture, sabi niya, mindset and lifestyle of people is to talk to them personally. Kailangan makipaghalubilo ka. Kailangan mag-engage ka para mawin mo yung tao doon. Hindi puro lamang prayer. Nung last week, no, yung akin pong acronym na T. Theory, yung T, di ba? TEE. Yung E-experience, yung E, iyan po yung application. Dapat package deal, kumpleto. After natin ipag-pray, mga kapatid, kailangan na natin mag-engage. Kailangan na natin i-apply. Talk to them personally. Kailangan personal. Go out and meet them face to face. Puntahan natin. Puntahan mo. You must personally spend time with people, getting feel for your community through one-on-one interaction. Yan po yung paglago, mga kapatid. Kapag nakuha mo na yung loob ng tao, madali mo na siyang mapipenetrate. Di ba? Kaya dapat strategy ka pagdating dito. Kailangan alam mo unang-una alam mo yung geographic, alam mo yung demographic, alam mo din yung culture na meron sila. Kailangan flexible ka para mawin mo po sila. Di ba? You need to discover the spiritual background. Ano ba ang majority dito sa lugar na ito? Determine what those in your target are already know about the gospel. Dito ba ay nakapasok na yung gospel o talagang sarado pa? In order to determine a community spiritual climate, you might interview others. O kaya kung mayroong mga pastor na nandoon, pwede ka magtanong doon, makipag-collab ka doon, makipagtulungan ka roon, para lalong mapabilis yung penetration, mapabilis. Diba? Yung pag-win ng mga kaluluwa doon sa community. Who have served a dozen years in community. Yung mga taong, yung mga pastor na nandoon na matagal na doon nagsiserve. Para makatulong po tayo. Diba? Kailangan po natin na mag-engage. Mga kapatid. Mas maganda kung meron na nanalangin at meron din po nag-i-engage na. Face to face. Kaya nga, meron tayong mga ministry. Para kung doon ka tinawag, yung calling mo doon, tinawag ka doon sa prayer intercessor, tinawag ka doon sa evangelism. Di ba? Mas mapapadali. Mas mapapadali po ang pag-penetrate natin sa mga kaluluwa. And sabi niya, once you have collected all the information on your community, I encourage you to create a composite profile of the typical unchurched person your church want to reach. Maglagay ka ng talaan. Di ba? Kasi iba-iba yung kanilang kondisyon, sitwasyon, maturity, iba-iba. Sa variety, no? Diba? Kaya napakahalaga na kailangan bullseye lagi yung ating tinatarget. Hindi yung parang sumusundok tayo sa hangin.
Di ba? Tinatawag ka na pala ng Panginoon doon sa lugar na yun. Tapos nagbibingi-bingian tayo. Kasi ang dahilan mo ay dapat gawain lang ng mga pastor yan. Hindi ko gawain yan. May mga ganong mindset, no? Wrong mindset. Tanda natin, bawat isa po sa atin, tinawag ng Diyos. Kaya napakahalaga yung decision po natin. Can you imagine, sabi niya, a photographer shooting a picture without taking the time to focus? Diba? Hindi mo mahihit yung target mo kung you are out of focus. Kung wala ka sa focus, hindi mo mahihit yung target natin sa pag-i-evangelize. Mangyayari dyan para tayo sumusuntok lamang sa hangin, no? Kaya nga, our effort at evangelism are often only wishful thinking. Diba? The more your target is on focus, the more likely it is that you will be able to hit it. Kapag nakapokus po tayo, mga kapatid, mas marami tayong ma-accomplish. Mas marami tayong madadalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, pag tayo po ay nagkakaisa, no, sa goal, kung paano ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang heartbeat ay para doon sa mga ligaw na kaluluwa. The heartbeat of Jesus is for the lost soul. Yun po yung heartbeat niya. Wala siyang single na mga kaluluwa na hindi niya ito masiran. Dapat ganoon din tayo. Kung ano ang gusto ni Kristo, dapat yun din ang gusto natin. Kung ano ang ginawa ni Jesus, dapat yun din ang gagawin natin, mga kapatid. Because we are Christ ambassadors. We are commissioned by God. We are commissioned by Jesus to do the task. Diba, mga kapatid? So, ayun po mga kapatid, marami pong salamat sa bawat isa, sa ating pong 21 viewers na hindi po nagsasawang magsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word. I do hope meron tayong napulutan sa magang ito tungkol po sa reaching out to your community. Sino ba yung mga target natin? No? Jerusalem, yung Judea, yung Samaria, to all the ends of the earth. Yung apat na yan, na strategic place, mga kapatid, ay dapat nagagawa natin at ginagawa natin. Diba? Without compromising. So yun po, marami pong salamat sa umagang ito. Pastor Eric, good morning. Pastor John, good morning po. Yan. Salamat po sa bawat isa. Sister Evelyn, marami pong salamat sa inyo. At sa umagang ito, mga kapatid, ang dalangin ko po ay tunay nga na magkaroon po tayo ng burden. No? Hindi lamang po burden ito ng pastor, kundi lahat po tayo, mga leaders, burden natin to reach out the community, to reach out the lost soul. Mga kapatid. Yun po, marami pong salamat sa inyo at dalayan ko din po sa umagang ito, sino man po sa atin ngayon nakakaranas ng depression, anxieties, mga sickness, sino man po nakakaranas sa inyong umaga, ang dalangin ko, Panginoon, Lord, hipuin niyo po ang aming mga buhay, mga puso namin, aming katawan, hipuin niyo po at ipadalo yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Touch their lives, Lord. And patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ang bawat isa sa amin. Nanghihina, bigyan mo po ng kalakasan. Ang may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa araw na ito. At amin pong inaalaala din ang mga kapatid namin nagdadaos ng karawan sa araw na ito. Nagdadaos ng mga anibersaryo. Kami po yung nakikigalak po kami sa kanilang mga karawan sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Thank you, God, for your word, for your encouragement sa aming buhay, Panginoon. At tunay nga patuloy po kaming, Lord, maghayo at umabot ng mga kaluluwang ito. Lalo na yung mga taong wala pang tuwirang pagkakilala sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito. Lord, maingat po namin, binabalik sa iyo lahat ng papuri.
pagluwalhati. Kadakilahan ay tayong sayo lamang sa pangalan ni Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Agapay, itong pastor, nagsasabi sa inyo na tayo po ay hawak kamay para abutin yung mga kaluluwa sa ating community. God bless po. Salamat, and to God be